So, andito na ako sa puno ng kalamansi at ito ang uunahin natin na i-grab. Maraming maigagrab kaso paisa-isa lang muna. So, i-close up natin para makita nyo kung paano ang aking gagawin. Samahan nyo na ako mga kapatid. So, umpisahan na natin ang ating experiment dito. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng plier, yung cutter. Ito kasi sinukat ko na yan. So, yan, ipapasok natin ito. So, ito at saka hanggang dito yung ikakat natin. So, ayan, paiikutan natin ito. Huwag masyadong malalim para hindi masyadong maapektuhan yung tangkay, yung steam. Tapos hanggang dito lang. Ayan. Kaya natin aalisin yung balat kasi yung panggagalingan niya diyan tutubo ang ugat. Ito ay talagang marami na akong napanood nito, hindi ko lang ginagawa. So it's really my first time to do this. So wala namang mawawala kung sakaling hindi successful, walang mawawala. So tatanggalin natin yung balat. Kaya ang paggagarden talaga, kanya-kanyang hilig yan, kanya-kanyang pamamaraan. Alam ko ang dami nang gumawa nito at sa napapanood ko, successful naman sila. Kaya kasi napanood ko to sa isang video kasi nag-search ako kung paano ang pag-grab ng kalamansi. Madaming doon, maraming lilitaw, pag-grab ng kalamansi, pagtatanim ng kalamansi, iba-ibang pamamaraan. Dito ako nag-focus, yung nagpakita nito sa video, so nakatch ang attention ko ba, binigyan ko talaga ng time, tinapos ko yung video niya, kaya sabi ko gagayahin ko siya. Mamaya sasabihin ko yung pangalan niya, ilalagay ko na lang sa caption. Ngayon kayurin natin yung yung itong natitirang konting balat. Sa yung puno ng Checo, nakita ko ito nung araw sa neighbor namin, yung tanim nilang Checo.
Ganito rin ang ginagawa. Bunot ang ginamit. Sana mag-ugat. So ayan, tanggal na yung balat. Okay, so malinis na siya. I-close up natin. So ayan na po siya. So ayan, ilalagay na natin itong plastic cup. Ito na yung ginupit para maipasok natin yung itong plastic cup. Ayun. Ayun, tamang-tama. Ayan oh. So pagkatapos lalagyan natin ng tape para hindi matapon yung ilalagay natin na ilalagay natin na organic. Ayan. Ayun. Kasi kung hindi natin lalagyan ng tali yan, baka bumigay itong dugtong, yung pinagupitan. So paikutan pa natin dito sa itaas naman. Yan, paikutan natin ng tape. So yan, matibay na yan. Isa pa siguro sa gitna. Dito yun eh. So paikutan pa natin ng isa. Kahit na hindi all the way, basta may support siyang magho-hold nitong itong ating ginupit. So ayan, itong pinagupitan ilalagay natin na ganyan kasi hindi diretso itong sanga, nakabaluktot. Pwede rin diretsuhin. Ngayon ilalagay na natin itong ating organic na homemade compost na ginawa ko noong kanina. Pero ito ay matagal ng compost, katulad ng pinaliwanag ko kanina doon sa video. Ang suggestion doon sa gumawa na vlogger ay kukupit. Ay wala naman akong kukupit. Meron ako dyan yung coco dust at saka yung lumber dust. Kuso, yung bang yung alikabok na galing sa tistesan, kasi may kapatid akong mga pamangkin na may furniture, so libre. So ito yung sinasabi ko na matagal ko nang nakaimbak. Ngayon lalagyan na natin ng itong organic compost. Okay, lagyan natin hanggang malapit mapuno. Yan, sisiksikin natin. Ito andito yung dugtong, yung pinagupitan na yan. Sana maging successful itong ginagawa ko.
Ayan, puno na siya. Pero siksikin pa rin natin kasi kailangan siksik na siksik siya. So ayan na. So meron pa rin tayong ilalagay dyan. Ngayon paiikutan natin ng straw para mas lalong matibay siya. Magmula dito sa ibaba, tatalian natin. Paikutan po natin. Ayan, para hindi lumabas yung ating nilagay na organic compost. Ayan. So itatali ko na lang dito yung pinaka-lock niya. Yan, okay na yan. Itatali ko na lang ulit yan. Ngayon, so safe na siya. Andito yung pinagupitan. Ngayon, gagamit tayo ng panel para imbodo ba. Yan, kasi dyan natin padadaanin yung tubig sa itaas. Itong nga palang ipandidilig ko, ito ay yung organic swamp fertilizer, rainwater po yan. So pepel upan na natin itong itaas ng itong boteng ikinat ko. Tapos dahan-dahan kong iaangat para ma-absorb yung tubig nitong nabigla. Hindi bale, marami pa tayong panglagay. So ayan po, hayaan natin dyan na unti-unting bumaba yung tubig. So hanggang dito na lang mga kapatid ang aking video na pinakita ko sa inyo kung paano ang pag-grab ng kalamansi. Ayan po. So huwag kalilimutang mag-comments down below, and of course mag-like na rin. Isang like ay napakalaking tulong na po sa aking mountain channel. Right? So
kung bago ka lang sa aking channel, Leonardo De Guerto, ay huwag kalilimutang i-click ang subscribe buttons and notification bell para updated kayo lagi sa susunod kong video. Bye bye na po.